usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Pitsa 1 sa buwan sa Mayo tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban ni Miyangtod sa alas 9 karong buntaga sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dito maglangan ato dahil ipadangat ang atong latest weather update. Ikis pag-asa Mactan, Sir Jomar Eclarino, good morning. Yes, ma. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayong nakaapekto ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasifiko sa Central Visayas o rest of Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Tungod ini makasinatid ang init ug igang na panahon, gawas ini ni mga patak-patak na mga pagulan o kini mga localized thunderstorms. Padayong ta mag-monitor sa mga gi-issue ng mga thunderstorm advisories. Samtang kining intertropical convergence zone na nakaapekto sa may Palawan, lakip na ang lalawigan sa Mindanao. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 32 degrees Celsius. Natay forecast maximum heat index sa Cebu moabot sa 37 to 38 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Haring adlaw mo salop alas 5:56 sa hapon, ang dagat mo taob alas 12:27 karong udto, muhunas unya alas 8:11 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 8:06 sa buntag gikan diri sa Mactan, paga sa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Daghang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag yung tanan dinas pag-asa Mactan. Karon aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, suspension of officials needs COMELEC approval. Sa Super Balita, Gov Gwen magpabilin sa Kapitolyo. Sa The Freeman, Governor challenges Ombudsman's order. Gwen won't step down. Sa Banat News, Gwen dili munaog. Gikwestiyon ang order sa Ombudsman. Sa Philippine Daily Inquirer, PSA study says 19 million senior high school graduates functional illiterate. Sa The Philippine Star, COMELEC says defer 20 peso rice rollout after polls. Sa Manila Bulletin, reclamation a serious threat to Manila Bay. Ug sa Tempo, Justice for Johnny. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik mo ipadangat kaninyo mga balita nga nahipos sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mga kababayan, nandirito na Malasakit at Bayanihan, number 140 sa Balota. Makakasama mo anumang panahon, sa mga pangangailangan nyo sila ang tutugon. Dalay solusyon, saan ka mang rehiyon, makakatulong sa pagbangon, pagbabago ay ngayon. Malasakit sa kababayan, malasakit sa kababayan, malasakit laban ng mga kababayan. Malasakit at bayanihan, sakit at bayanihan, malasakit at bayanihan, malasakit at bayanihan, malasakit at bayanihan. Layuning suportahan ang karapatan ng mga inabuso at pinagkaitan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, 50 ka police personnel gikan sa nagkalain-laing city ug provincial police offices sa Central Visayas gipadala sa PRO7 aron magsilbing Special Electoral Board alang sa nagsingabot nga national and local elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Moabot sa 50 ka mga police personnel gikan sa nakalain-laing City o Provincial Police Office sa Central Visayas ang ipadala sa Police Regional Office 7 isip mga Special Electoral Board alang sa national and local election sa Mayo 12, 2024 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM. Gihimo ang send-off ceremony ganinang buntag sa parade ground sa PRO7 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas. Mato ni Maranan nga ang PRO7 motabang sa mga pulis sa BARM aron makabuot ang kahusay, malinawon, patas o matinud-anon nga piniliay sa maong rehiyon ug mahatagan og proteksyon sa ilang pagpili ang mga molupyo sa maong rehiyon. We will help our fellow policemen there. And of course, we will help our kababayan there to exercise their sacred right of suffrage so that they can choose their leader without violence and without fear. Ang taong nga mga pulis nga magsilbing Special Electoral Board gipaubos kini sa subsub nga pagbansay-bansay sa Komisyon ng Eleksyon. Sila mismo ang miboluntaryo nga magpadestino sa dapit bisan pa man nga gila ang maong nga rehiyon nga usa sa labing angayan nga patutukan sa PNP ug EFP tungod sa mga insidente nga naglambigit sa nagsingabot nga eleksyon. We will be sending 50 able bodies, young, courageous, able, and volunteer members of Police Regional Office 7. They are trained by the COMELEC as special electoral boards. Sa 50 ka mga police personnel, unom niini mga babae nga mipakitag kaisog nga miboluntaryong ipadala sa Mindanao aron mutabang sa eleksyon. Midayeg si Maranan sa gipakitang kaisog sa mga pulis bisan pa man nga sa sulod sa pila ka adlaw ilang mabiyaan ang ilang pamilya, kabanay, mga minahal sa kinabuhi ug higala dinhi sa Sugbo aron lang mo serbisyo alang sa nasod. We have here 6 female officers. Nasa kamay ng mga kababaihan natin. O, palakpakan natin sila. Thank you very much. 6 of them volunteered to be there in Mindanao, leaving their families, leaving their loved ones, leaving their children, leaving their parents, friends and relatives, just to perform a very difficult task, that is being a special electoral boards.
Masaligo ng general nga maayora ang kahimtang sa mga pulis sa Mindanao, ilabi na sa BARM tungod kay ang regional director sa PNP sa mga dapit, iyang classmate sa Philippine National Police Academy. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang 15 na ka mga dapit sa Central Visayas ang gipaubo sa yellow category kon areas of concern ning nagkaduol nga eleksyon. Apil niini ang dakbayan sa Sugbo og tagpito ka lugar sa probinsya sa Sugbo ug sa Bohol. Mubalik si Arnold Bustamante. Gikan si Lima, gisaka pa sa 15 ka mga dapit sa Central Visayas ang gipaubo sa yellow category sa Commission on Election ning pila ka adlaw na lang eleksyon na. Mato ni Attorney Francisco Pobe, ang Regional Director sa COMELEC 7, nga sa 15 ka mga lugar nga ipaubo sa yellow category kun areas of concern sa eleksyon sa Mayo 12, 2025 naglangkob sa tibok dakbayan sa Sugbo, Dan Bantayan, Argao, Balamban, Mandaue City, San Fernando, Dalaget, Dumanhog, samtang sa Bohol mao ang San Miguel, Buena Vista, Trinidad, Ubay, Inabanga, Tubigon ug Tagbilaran City. May pasabot si Pobe nga ang pag-ila sa mga lugar sa mga kategori subay kini sa assessment sa Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines ato sa laing hugna sa Regional Joint Security Control Center meeting tungod sa kainit sa dagan sa politika sa mga dapit. Ang nasabi ko kasi before was only 5 municipalities. Ngayon we upgraded it based on the evaluation assessment ng PNP and AFP na may mga areas talaga dito sa Visayas na medyo nag-i-escalate dahil because of the ongoing and engineering election activity in the area. Di pasabot tinuon ang COMELEC Director nga dili kini ika-alarma o ikahadlok ang pagpaubo sa areas of concern sa usa ka dapit tungod kay gisiguro lang nila nga mapatuman ang kahusay kalinaw sa mga lugar pinagi sa pagpakusog sa ilang security deployment sa mga pulis ug sundalo. Kung init ang politika gikabalakan sa COMELEC nga mopahimulos ang mga armadong grupo nga gi-hire sa mga politiko aron hadloko ng mga botante nga dali hinuon mopili sila nga gusto nga kandidato. To inform the public na hindi naman ito alarming, but for purposes only of beefing up the security requirements and deployment of troops for purposes of the election, no? Para magiging equal yung political playing field, at the same time magiging peaceful yung community na yan. Mo hinon ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng Hepes Kabalusan sa Central Visayas nga wala pa sila makamonitor nga doon mga private armed groups nga naglihok sa probinsya sa Bohol ug Cebu nga gigamit sa eleksyon. Apan ang giklaro nga doon sila mga nadawat nga kasayuran nga doon mga potensyal nga mga grupo nga mahimong gamiton sa mga kandidato nga mahinungdan nga ilang gipakusga ng ilang kampanya batok loose firearms ug pagukod sa mga criminal gangs. There are informations na possibly ay merong mga potential facts, no? But however, ngayon hindi pa tayo nagko-confirm, but there are information, so ongoing pa ang ating validation and information gathering. Dugang maranan nga mamahimong magdugang sila og mga police personnel sa mga dapit nga gipaubos sa yellow category aron malikayan ang kasamok mugna sa kainit sa dagan sa politika. Gibanduan niya ang tanang mga station commanders o mga ground commanders sa matag lungsod ug syudad nga nasulod sa maong nga category kapatutukan ang seguridad o dili mosaka pa ngadto sa orange ug red category. And yung ating mga chief of police and ground commanders that to look to that place more focused, ano? And if necessary, we will put additional security forces there to ensure na hindi na mag-e-escalate from yellow category na pupunta pa sa orange and red category. Tanaw pa hinoon sa COMELEC ug PRO7 ang nahitabong pagpusil patay sa usa ka barangay coordinator sa lungsod sa Badjan kung kini matumbok ba nga election-related incidents. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing bahin, Cebu Governor Gwen Garcia modangop sa uluhang buhatan sa Department of Interior and Local Government kun DILG aron pagpaklaro sa preventive suspension nga gipahamtang ngadto kaniya sa Office of the Ombudsman. Gitataw sa kampo ni Garcia nga dunay mga kalapasan ang maong mando ug magpabilin siya sa pwesto subay sa mga balaod nga gipasihan sa iyahang legal team. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. So pending resolution of my query, I have decided to stay put in office and continue to serve as the governor of this great province of ours. Kini na lang ang nahukman ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia human sa nimong panagsabot uban sa mga abogado bahin sa gipahamtang nga 6-month preventive suspension sa Ombudsman batok niya. Maumudangop sila sa Department of Interior and Local Government. Pinaagi ni Secretary John Vic Remulla aron pagpaklaro sa giluwatang mando niya tung Abril 23. Pinaagi sa pagpadangat og suwat.
Nakita nilang Garcia ug sa legal team nga dunay mga kalapasan ang preventive suspension order karong nagkaduol na ang eleksyon. Gipasabot sa lead counsel ni Garcia nga si Attorney Alex Avisado nga dili mahimo ubos sa Omnibus Election Code, Local Government Code, apil na ang COMELEC resolution ang preventive suspension sa usa ka opisyal sulod sa election period. Gawas lang kung adunay kasong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Karon, as we speak, we really have not received any other document except the order. That is also violative of the right of due process ni Governor. Ipasaka sa Solid Duterte supporter nga si Moises Garcia de Parine ang kasong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty ug ubang lagda ubos sa RA 6713 tungod lang sa pagkubkob sa Mananga River. Nasayran nga ni issue og special permit ang Kapitolyo alang sa dredging sa Mananga River ug Haklupan River aron madugangan pa ang supply sa tubig sa Metro Cebu sa miaging tuig. Gitataw sa mga abogado nga lehitimo ang lakang ni Garcia tungod sa nasinating water crisis sa Sugbo nga dala sa El Nino phenomenon ug naa ang mga hingtungdang ahensya ato silang panagsabot. Maong imposible alang sa mga abogado ang pasangil ni De Parine nga quarrying. Din gitato nila nga pagkubkob lang kini sa mong sapa nga pinasubay sa mga gipangayong rekisitos apil na ang PAMBI resolution. Parang punta o opportunity si Governor Gwen nga makatubag di ba at first instance. Amo na i-forward ni Petit Bagaan I have prepared everything. Aron matubag. Wala ni gi-conceal ani nga mga documents ha. Because dili ra man ni action from the provincial government. Himugatan sa mga abogado nga dili patas ang nimong investigasyon bahin sa reklamo kang Garcia diin wala siya'y nadawat nga affidavit nga gipasaka sa reklamante. Wala usab na unyunan sa Kapitolyo ang nimong pagpasabot ni Ombudsman Samuel Martires nga napareha ang sitwasyon sa mga sapa sa gidangatan sa Chocolate Hills isip protected area. Bisan pa man sa pagduda kung unsang motibo sa pagduso sa reklamo, gihimo nila ang ubang mga legal remedies. Apan, wala sila mihatag og dugang pagdetalye bahin niini. But the fact is, we say to the Honorable Ombudsman and the Governor, our client told us, we share his passion to defend the environment, to stop this illegal quarrying. But sadly, this is not a case of illegal quarrying. Momo pabilin si Governor Garcia siyang posisyon, pinasikad sa kasamtangang mga lagda o guban pang mga balaod nga gipatuman. Ilabi na nga nagbaha usab ang suporta gikan sa iyang mga kaalyado, apil na si Vice Gobernador Hilario Junjun David III. Gisigundahan usab sa Metropolitan Cebu Water District ang nimong baruganan sa Kapitolyo bahin sa ilang gihimo sa Mananga River nga pinasubay na usab sa mga balaod. Whatever the motivations may be, I will not be perturbed. I will continue to serve the Cebuanos in the best possible way that I can within the bounds of law. CCTN News. Sa laing mga balita, mga nagkadaiyang local government units sa Sugbo nag-iyahay na og hakot sa ilang alokasyon sa NFA rice. Kini alang sa pag-roll out sa 20 pesos matag kilo nga bugas nga inisyatiba sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipang diskarga na kaganinang buntag ang mga sako nga bugas sa National Food Authority kun NFA alang ngadto sa mga nagkadaiyang lokalidad sa probinsya sa Sugbo. Gisugdan kagabi ang paghatag sa upat ka mga munisipalidad lakip na ang Malabuyok ug Tudela. Kini mao ang inisyal nga hugna sa gisaad sa administrasyong Marcos sa pagtanyag og bugas nga nagkantidad og 20 pesos matag kilo. Ang mga truck sa LGU ang nanghakot kaganina sa ilang alokasyon sa bugas alang sa pagpangandam sa opisyal nga rollout sa programa dinhi sa probinsya sa Sugbo nga gikatakda og mga adlaw. Naabta namo ang sakop sa lungsod sa Tabugon di nagkuha sa kapin usa ka gatos ka sako. Si Ovilito Baritua ang acting regional manager 2 sa NFA Region 7 nagkanayon nga sa pagkakaron 20 city pa ka mga LGU ang naaprubahan. We are our role here is to provide stocks para iapod-apod aning maong programa. So na-coordinate ang FTI na doon na siya ay memorandum sa amo nga mao ni ang mga alokasyon
matag munisipyo, sa LGU. So, mo sa to imong basihan sa among authority nga issue na mo sa branch office, pila ka sako ang ilang atong iserve. Ang mga sako sa bugas ang giinspeksyon una. Gitanaw ang sample sa dili pa ipanghatag sa mga LGU. Mao kini ang grain probe nga gigamit sa National Food Authority diin gitanaw ang kalidad sa matag sako sa bugas. Og kung makita nga adunay discoloration o pag-usab sa kalidad sa bugas o adunay infestation or adunay insekto nga makita, gisiguro sa National Food Authority nga kani dili i-apil sa pagdiskarga ngadto na sa mga local government unit. Gipanigurado sa NFA nga hugot nilang gisusi ang kalidad sa bugas. Mga Cebuano particular magigita sa appearance. Pero amo nang ginakaon. Actually sa tasting quality na niya nindot na siya kay local rice niya newly milled. Ang inisyatiba pagtanyag og 20 pesos matag kilo nagtumong sa pagtabang sa mga kabus pinaagi sa pagpaubos sa presyo sa bugas. Ang mga kabus mamahimong makapalit og 20 ka kilo matag semana. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, dili ang gubaon nga daan ug ang gitrabahong drainage project sa dakbayan sa Lapu-Lapu mo hinungdan sa pagkadisgrasya sa usa ka motorista. Gitataw sa inhan sa biktima nga naglisod pag ginhawa ang iyang anak samtang nagdrive maong nakuyapan og natumba sukwahi sa mga nanggawas sa social media. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Sa video nga gi-upload sa social media ni Dan Art, makita ang natumba og unconscious nga 22 anyos nga lalaking motorista sa Purok Butterfly Circumferential Road sa Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 10 kagabi. Gisuwayan kini pagstorya sa mga niduol nga mga tao apan dili kini responsive. Hinuon dali kining narespondihan og nadala sa tambalanan. Ang mong 22 anyos diha natumba duol sa black pipe tungod kay sa mong dapit adunay drainage project nga kasamtangan panggihunong ang pagpatrabaho sugod ni adtong uwahing semana sa Pebrero. Tungod niini, nagkadaiyang mga komento ang nanggawa sa maong post nga ang nahunong nga drainage project o ang lubak nga karsada mo hinungdan sa pagkatumba sa motorista. Apan gitataw sa inahan sa 22 anyos nga si Bevs Baringco Ligado nga dili kini mooy hinungdan. Matod pa niyang ubos ang potassium sa iyang anak maong samtang nagdrive, naghuot ang dughan niini og naglisod sa pagginhawa. Unya ang iyang gibuhat, naghihinay-hinay siya nga mapadaklin siya. Mo to pagpadaklin niya, di lagi siya kaginhawa daw niya, moro natumba na gid siya ba. Ang kamot lang gid siya nga dili makuan niya ang ulo. So pagkatumba niya, moto nakuyakan gid siya. Nakaangkon og mga samad sa iyang tiil ang maong motorista tungod sa iyang pagkatumba. Apan hinuon nakagawas na kini sa tambalanan kaganihang kadlawon. Samtang nibutyag si Engineer Jonathan Gambe, ang engineer in charge sa mga proyekto sa Lone District sa Lapu-Lapu City, nga karong adlaw ipatrabaho na ang mga lubak nga parte sa Circumferential Road. Suma pa niya nga bisan og naklaro na nga dili ang karsada o ang drainage project mo hinungdan sa pagkatumba sa motorista, apan kinahanglan kining aksyonan aron nga luwas na kining agian. Karon kining na mga damage din i-repair ni karon. Kanang na mga nabangag-bangag na especially kanang mga bangag-bangag. Ato nang repairon. Tanggalon na niya, tarong na siya. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Mag inyo katong nakita kagapon sa mga balita sa Sairi 47. Unya, Labor Day manon attorney pero padayon ang atong labor bisan og holiday. So piki naman tas oras break lang sa takay aron balik na to sutoy-sutoy na din takay. Ubay kag isgutan partner after the break. Yes. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mga kababayan, nandirito na Malasakit at Bayanihan, number 140 sa Balota. Makakasama mo ano mang panahon, sa mga pangangailangan nyo sila ang tutugon. Dalay solusyon, saan ka mang rehiyon, makakatulong sa pagbangon, pagbabago ay ngayon. Malasakit sa kababayan, malasakit sa kababayan, malasakit laban ng mga kababayan. Malasakit at bayanihan, sakit at bayanihan, malasakit at bayanihan, malasakit at bayanihan, malasakit at bayanihan. Layuning suportahan ang karapatan ng mga inabuso at Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sa sariling buhay, inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo, sigurado. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. O karon sa ato ang mga paghisgot-hisgot karong buntaga partner, ato iyapong hisgutan kining development dinha sa Kapitolyo diin kagahapon mipatawag og press con si Governor Gwen Garcia uban ang iyahang battery of lawyers kabahin sa iyang preventive suspension order nga giluwatan sa ombudsman. Unya unsa man gyud ni attorney kanang ikaw man gyud abogado pero ganahan ko sa exchange nga ani ganahan kog mga inaani nga balita kay maka-bright kana tinod makatunta pero magkatawas ko magtan-aw nga sa Facebook, ang mga di abogado, mas abogado pa sa abogado, di ba? Kaya ko, wow, nag-research ko na sila, kanang mga nana ba? Pero kami, mangonsulta man, may paggawas ka na ng balita, nangonsulta, gid me sa COMELEC. Siyempre, dili gid na mo, ingon ang COMELEC nga sila mong source, but that's as a friend ba, nga kanang mga consultation, unsa man ni, is this kanang enforceable karon, considering nga naay kanang election ban and hiring and firing and implementation of suspension. So, then we were led to a document nga, kanaangad to katong document nga among gitan-aw nga, kanang pwede na, mo na siya exemption kung anti-graft nga cases. But then again, ang uban mo insist nga, anti-graft court man ang ombudsman. But the case you file is not a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. It's a question of kanang abuse of authority, which is not under the graft. Sakto ba, attorney? Or basig kanang, sa akong yanong pagsabot, nailusot ang gobernador o yung legal team, nakakita sila glusot. Ako magong nadumduman aning powers or jurisdiction sa ombudsman, naasa'y criminal jurisdiction, naasad siya'y kining administrative jurisdiction. So, by the nature of the cases, mao ni akong giingon bitaw gapon, kung imong tan-awon ang mga kaso nga gi-file against Garcia, they are of administrative nature, dili siya kriminal. So kay administrative raman siya, so ang atong mag-ibaw ang atong makit-an ang administrative nga kuan, supposedly ambot kung mao ba ni ang giingon sa COMELEC nga covered siya sa ban unless kay dili man siya part sa katong anti-graft violations of RA katong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So kana partner, that is still a matter of debate ang tud karon kay doon naman say nag-ingon nga ang basis kato nga we were led to the document matud ba you must be referring to the COMELEC resolution. Yes, tama ko ta giputan. COMELEC resolution. Yeah. Now,
Not a COMELEC resolution. COMELEC resolution in line with the May 12, 2025 elections. Okay. Every election daw doon naman ay COMELEC resolution iluwatan na ang COMELEC para sa guidelines on the conduct of the elections. But karon lagi ang pungsad sa uban nga okay, you have the COMELEC resolution, you have the powers of the ombudsman on the other hand. So we have to remind ourselves that the ombudsman also is a constitutionally created body nga whose task is to implement or to protect the people from graft and corrupt practices, etc., and all those powers. So muna ang pangutana sa nila kung asa ang mo prevail, is it the ombudsman or the ombudsman or the COMELEC resolution. Kana siya mo nay tubagunon karon, pero so far ang aksyon na gibuhat sa kampo ni Governor Gwen niadto na siya sa DILG, nagpakitabang sa DILG partner. But is that the right kanang agency for her to ask help from? I think yes, because the DILG is tasked to implement the order. Nya kagahapon nakita anta kanang puti sa ang gipaskin dito. Gipaskin sa gawas sa opisina sa gobernadora mismo. Kinsa sa kay sana paskin anak partner kay if it's not the DILG, then who could it be? Who could it have been? So mo na kay nangayo pa man sila roguan explanation sa DILG secretary, tan-aw na tuon sa itubag, but ang more important ani nga tukion siguro nato kay kining giingon ni Gwen, murag it's like 2012 all over again no, nga kapag 2012 kay didto ni ang word nga gigamit nato 2012, hold out in the Capitol pag 2012. Would the governor also do the same thing this time around? And so ambot exciting times, tan-aw nato unsay mga developments aning preventive suspension sa gobernadora. Well, I think it's not this suspension is not as shocking or as samok as that suspension the 2012. 2012. But maugyapon siya mga election nga mga incidents ba? Yeah, leading up to the elections gihapon. So mao na sa partner nga aton sang tan-awon kung mutubag ba si Secretary Rimulya. But to me, kanisad ba mag-wonder sad ko. Ingon ana kagamhanan si Gwen as a governor nga kinahanglang yung duwaan og ingon ana. No, if this is election related. Di man sad siguro ta makaingon nga duwaan partner, because ang iyahang pag-ask o clarification sa DILG is well within her right man. And then, doon na pa man sila illegal remedy. No. I don't mean that. That's part of her right ba? But to me, if this is politically motivated, ingon ana ba siya ka-threat to some people nga kinahanglan siya kanang duwaan or buhatan ng mga anak nga mga moves. So in other words, partner murag on the premise nga this is a political maneuvering by some parties. Of course, naturally, we know Gwen is Gwen. Kay bao naman ta sa iyahang clout and influence niya sa Sugbo. She has been sitting as governor since when? 2005, and then except only from 2013 to 2019. And so this is her second term sa iyang comeback term. Second in her comeback. So kay Bauman sadta siguro nga kining dako gihapon ang influensya niya sa One Cebu Party. Nagyapon suporta. So then it's considered a threat. Yes, para nako threat man gyud si Governor Gwen sa iyahang mga kuan. To me, I wouldn't really okay. I'm not from the province. I'm a Cebu City voter. So I wanted to get the perspective of someone who can vote in the province. So nagyapon siya kanang ingon ana nga gahom. Even with many allies of the Duterte saying awa na kanang kabahan ka na, si Pambari 4 na. So naara day gihapon. O kana ato nang ipasabot nga this is a preventive suspension. Preventive suspension doesn't
you don't lose your title to the office by preventive suspension. So there's no loss of title. You still continue to be the sitting governor except nga you still have the title as sitting governor except nga dili lang sa kapa gisuspend lang ang imong mga powers and The duties. purpose of the preventive suspension is aron pahawaon sa ka sa imuhang buhatan kadiyot for 6 months in this case kay para dili ka makapanghilabot sa unsa man gani nga investigasyon nga ipahigayon. Wala nagpasabot nga sadaan ka kay desisyonan pa man na inig kahuman sa investigasyon. Yeah, murag procedural part sa procedure para dili matamper ang mga evidence and all that. So, but nonetheless, the kampo ni sa Pikas kampo nanatay mga nakitaan sa mga sentimento sa social media nga ato na tamo butar ni Pambari 4 because tanawa ninyo dili gyapon ni makalingkod because daghan ko mga kaso na mga inana sa social media partner and we acknowledge that we also ilahasad na partner nga suporta. But is it true? Is it true? Well, di na lang ta magsigig kuan ay debate ana karon paabuto na lang yun nato ang May 12 kay May 1 naman taron. No, I don't agree. Kanang you have to say if that's true or not. Kay kung moingon kag dili na ta mo butar kay di na makalingkod para na sigingon ni Mayor Mike Rama. Pareha sa gingon ni Mayor Michael Rama gahapon nga tungo mao lagi maoy gipukol sa iya ha. So but no, unless there is a suspension order there is suspension or even dismissal as a penalty, meaning to say silot na gyud siya sa kaso nga imuhang nga gi-file sa imuha, then that's the only time nga dili jud ka makalingkod, but that's a long way to go. There will still be dili tinuod nga tungod sa preventive suspension mauhunong iyang pagka-gobernador nga di na lang mubutar ang tao. No. Kay layo pa kay na. Dili man sad siya loss of title. So dili sad pasabot nga gidid-an na siyang makalingkod sa tibok niyang kinabuhi isab sa unsa nga posisyon sa gobyerno. Wala kay wa may giingon didto nga perpetually disqualified. So kani investigasyon pa gid ni. Investigasyon pa and what's kuan here, what's very interesting to me because akong gitan-aw kay kini natural kung mag-file mo kag kaso sa ombudsman involving a very high profile nga political figure. Of course, ang mga media mag-una-una jud na nag-report, but this one, the filing did not come under the nose of the media. Ngano man? Because nagsugod. Because the filing happened only on April 19 and the order came out 4 days after April 9, 4 days ba? 25. Paspas kaayo. Paspas kaayo. Walay asam gi-file dito sa Manila gi-file. Wa sila gipatubag, no? Wala sila gipatubag. The camp ni governor, this is not to defend the governor, but these are just facts nga wala sila nadawat nga notice from the ombudsman explaining their side, and I think that's an important part of procedural due process, especially if maghisgot kag preventive suspension. Okay, Gob, kuanan niya ni siya, Gob, i-appeal ni siya mo ang legal team. Tapad siya nga attorney Rory Jan si Pulbida. Dili na pod salig na kayo si Gob anang iyang battery of lawyers diya mga kuan. Sa una pa na sa attorney na nila. Reporter pa ko na sa attorney Jong diha sa panahon pang lologov. So ang ningon si Raymond ato ang videographer taga Manila kuno nga ombudsman na nagpaskil na naghapon. Nga naman? Taga Manila nga ombudsman. Taga diri. But ngano ang ombudsman man ang mo serve, 'di ba? Kung mga suspension it's supposed to be the DILG. But sige tan-aw nato ani kay niingon naman gyud si Gov nga dili kuno siya magpatinag ani. Unless there is that clarification from the DILG nga okay, go, leave the office, and that's the time. But for now, murag fighting mode kaayo si Gov Gwen. Of course. Yeah. So far wala sa tay nadunggan nga comment gikan sa pikas kang gubernatorial candidate Pamela Bari 4 partner mo. Naabro siya na issue naa ba siya giluwatan nga any statement kabahin ani? I don't know. Iya ba ni gisakyan? I don't know. Akong mabantayan usay mo agi sa kong feed sir. Sayor man ha? Okay, so wala. Ko kabaw kaayo. But si Governor Gwen Davide naman noon. Si Vice Governor Junjun Davide nga who used to be at odds with the governor because that was a long time ago. That was a long time ago. Even before this suspension, okay naman na sila. Yeah. But now he expressed his support to the governor. So inana atong mo lagi ni exciting times for the province of Cebu, and let's see
how this will pan out during the elections, kung enough ba ni siya nga makapa change sa mga sentimento sa voters. So before ta nagprograma diri, before sad nagprograma sa Dennis sa brigada, paggawas gid ani nga order, nagprograma ni migamua sa balay. Na may mga unsay tanaw ni mo ani, unsay mo nagprograma na mo daan. Ingon na mo ang mga discussions scenario. Pag-abot niya ana siya nga. Kakapoy ana sa balay. Unsay mo ang tanaw ni. Ako para nako mo ni man. So I will tell you what I told him. Anang gid ko sa among programa ni Attorney Destacamento mo, ingon naman gid ko nga kung election maneuvering ni, kung election strategy ni, maura gid na ako ang pirmi nga i-reminder nga be careful what you do kay pwede sad na masumbalik ninyo. Ay nag-abot sa panahon. Yeah. And also, igahuman sa abot sa panahon, pwede na sad mo balik sa pikas. Kuan gid lingin ang bula. I've seen that a lot of times personally, no. Maunang para nako, even people who I consider my allies, makaingon ko nga usay magsobra na sa dayapon mo palabi. Oy kay mabaslan mo ana, I'm sure di mo ganahan. Kanang ingon ana ba? So then on the other hand, nakaingon gid ko kung makapiang ni Gov Gwen, malipay gud ang mga naglagot niya, pero kung mugawas siya ani nga siya gihapon ang kung sumakses siya kung siya ang kanang magawas nga victorious in this round, nasa posibilidad nga musamot sad siya kakuan ka, wag yun nakapiog, ingon na ana ba? So either way, nam yun na, for every action there will always be a reaction. Okay, just a little background lang ato ang lakbitan. Ang ni-file ani nga kaso usa ka ginganlan og Moises di Parini. Taga diri, taga Barangay Luz, nilansar og konsehal na pildi. Okay. And then siya ang nag-organize sa DRT, Duterte Riders Team, something. Okay. So, kuan ni siya, known supporter ni siya sa mga Duterte partner. Basin. Ang iyahang kuan manggod, ang iyang mga aligasyon ni Moises Garcia di Parini kay si Gov Gwen kuno naka-commit og grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service, o violation of Republic Act 6713 kun Code of Conduct and Ethical Standards for Public Employees. Dihang migrant kuno si Governor Gwen Garcia og special permit sa usa ka construction firm nga mag-desilt diha sa Mananga River. Kanang desilting meaning kaning manguha bitaw og kuan sa ni desilting sa Bisaya, manguha og kanang bus kanang kauton ang bus para mulawm ang kuan para mulawm sa tubig. So nagpa-desilt og activities gihatagan og special permit, but matud ni di Parini that special permit is illegal kay wala kuno naka-secure og necessary ECC or Environmental Compliance Certificate or Certificate of Non-Coverage from the Department of Environment and Natural Resources. Si Governor Gwen Garcia wala sad kunoy prior consultation with relevant government agencies. Apan sa iyang bahin partner, ang gobernadora miingon nga dunay coordination because it was made at the time of El Nino phenomenon. It was made out of emergency because wa itubig ang dili lang ang syudad sa Sugbo but also the LGUs under the jurisdiction of the province. Pila na ka mga LGU sa franchise area sa MCWD. So gihimakak kana ni Garcia nga walay nga unilateral ang iyang paghatag og special permit. But actually mas curious ko kung kinsay nagpaluyon ni Di Parini. Kana moy kanang para nako is something mas curious ko. Okay. Tanaw nimo partner, tanaw gyud nimo. Ang complaint i-file na receive sa Ombudsman April 19. Yeah. The act of issuing the permit happened way back last year. Bisag di na lang kana, bisag kana na lang ngano naabot ka sa manang nga taga Cebu City man ka. Pero mga di pa rin di ba nagdaghan ng mga di pa rin sa Talisay? I don't really know. But nagwonder lang sad ko ba ngano and kanay mong gingon apil sad na inaanak ka dali, inaanak ka paspas. So di sad ka makatuo nga siya ra ni ana kay
Murag na post man gud siya sa atong kagamay nakainani ta so murag dili sad ta makaingon nga 100% it's all you. Yeah. Okay. Kana Nya, siya. unsa pay mga Labang tas lain. Labang ta sa lain. Goal ko sa front page ganina, oy kay niingon ko no nga some 18.9 million Filipinos nga nakahuman og secondary education between 2019 to 2024 may be considered functional illiterate. So nakana ko unsa man nakugang gyud ko na pagbasa ana kay liman ka pila na ka million partner. Oh, kay nga naman doon na kuno sila problema sa reading comprehension bisag pila ka tuig na silang nag-eskwela. Mo na ba ni ang kanang social media era nga kanang di na lang ta kasabot, igo na lang ta mobasa and then take it for what it is. Unsa may ngano na may functional kay akong nahibaw ang literacy is able to read and write magyud ang basic definition ana. And then no comprehension is okay? No comprehension. So kaning functional mao functional illiteracy kay di sila makasabot sa ilang Can gibasa. read and write but have problems with reading comprehension. Na paita. So makabasa ka per se pero ang pangutanan nakasabot ba kas imong gibasa? Nya pila to ka million? 18 million. Ubay-ubay 18.9 million. Kini mo base sa periodic study nga gipahigayon sa Philippine Statistics Authority kun PSA ug ang resulta niini mo gituki sa Senado ni adtong Miyerkules si Senator Sherwin Gatchalian niingon nga ang results sa PSA's Functional Literacy Education and Mass Media Study angay kuno ning makapakugang sa mga policymakers aron mo lihok sila og magtinabangay aron makahimo og national strategy aron matubag kining kagrabe nga sitwasyon karon. Si Gatchalian kinsa mo naglingkod sa Senate Basic Education Committee niingon nga ang problema sa basic literacy was one of the factors behind the high poverty incidence in several provinces. Sa iyahang estimate gamit ang PSA data and other available information, as of last year ko ng mga 24.82 million Filipinos aged 10 to 64 were considered functional illiterate or individuals who can read, can write, and can compute but could not understand what they read. Una. Diba? Saon man na. Kuyaw taani. Kuyaw taani makabasa niya dahil basa. Murag di man ka pwede mo ingon ka nga newscaster lang ko. Pero di lang ko ka programa kay di raw kasabot sa kong gibasa mere si murag wa sad oy. So kaniha para nako this is important kay makabasa ka, makasuwat ka, kamao ka mo compute pero dili ka kasabot sa imong gibasa, igura ka mo basa. And I think ko ana siya sad lang kayo no kay senior o junior gyud pila mga edad ana na sa mga 18 to 20, 21, 22 years old niya dili pagkakahibaw mo basa. Noon wala tay ma-compare nga data. I don't know if in that same news report partner dunay mga previous data nga atong ma-compare nga sa atong generation pila sad kabuok ang di mo basa, daghan ba ang functionally illiterate. Pero para na ko no, part ani is because people nowadays don't really like reading anymore. And to me, because I grew up loving books, kanang ganiron yun ang mga libro sa library sa Immaculada during after lunch, kaya para lang yun makabasa. But now, so convenient, puros na lang cellphone. And in Mascom, I know, and I keep telling my students, because that's what I also learned, TV is an idiot box. It makes you just watch. It doesn't really make you think that much. Kaya igura ka mo absorb sa unsay naa. So kung karon samot na gyud ron, gadagan kay salida na pay social media, di ba? So doon na kunoy 5.86 million Filipinos belonging to the same age group who are basic illiterate or unable to read, write, and compute. Pero mao lagi magtuog kag okay na kay kamao ka mo basa, kamao ka mo suwat, pero dako sa problema kay di man kasabot. Paita. So kani kunong nay functional illiteracy, basic imong reading and writing skills but di mo ma-apply effectively in everyday situations and contexts. Nya kana maglisod gihapon na in life kay in life well to proceed to college naaman dyan na mga entrance exams and then part sa language exam is kana man yung reading comprehension papasahon ka nya nay pangutana about sa imong gibasa. Apil mo gyud sa aptitude test. Yes, og mag-apply ka call center kay gusto ka mag-apply call center na ang mga kinds of kuan didto mga exam didto is more on application so sa ang imong example nga gihatag ni Senator Gatchalian, for example, they may be able to write their full name but
they cannot properly fill out a job application or understand complex written instructions. So kung mayong kag underline the correct choice imong sirkulan. Cannot understand complex instruction. So muna kuan if maingon Write nga in black letters. Oh. Mo dengue curse. So, muna, functional illiterate. I don't know unsaon sa ni siya address, but of course this is an institutional issue, no? Dili ni madada nga usara ka tawo or usara ka tuig or maybe usara ka program nga i-implementar or initiative, but na kuan siguro ni na carry over through the years ba kay sila ang generation nga katong naabtan sa pandemic, but we cannot conveniently invoke the pandemic all the time or forever nga munik pandemic manggod mi. But so niingon si Assistant National Statistician si Adrian Cerezo ngadto sa Senado, no, sa PSA ni siya, niingon siya ang latest survey which gibuhat sa ilang ahensya, they have been conducting this every 5 years. But ang latest changed the definition of functional literate. Kay before kining 2024 nga survey, kana kuno nga phrase only refers to individuals who can read, write, and compute. But gipunan sa PSA of comprehension as a basic skill for a person to be considered a functional literate. Kung mo kag comprehension, it means high level of understanding, which means being able to deduce or piece information together to be able to provide new information. So daghan ni attorney kay 572,910 individuals from 177,656 households ang ni-appeal sa study. So out of the senior high school graduates in 2024, 79% ra ang functionally literate, and I have a feeling makakuan kag unsa ning mga eskwelahan na kay gamay kanang dihado ang uban ba? But ako pangutan natin ni nganong pag-graduaton man. Kay in-depth ed, here in-depth ed, no one is left behind. Huh? Isag digid ka sama-sama tayo. Dili, uy, di madaw, uy, di ka mauli. Una, ang maestra may pa-explain nun sa, paadtoon sa division office nga no imo ning gihagbong. Kapait sa di kung ikay maestra, magkuan-kuan, mag-fill out na sa another form to explain, to justify, ikaw pa-explain nun kung imong, sa una kung hagbong man yun. Nagaan yung kag below 75, but karon pa-explain nun ngano ni siya, because of course kung na-follow bang intervention unsay mga efforts imong gibuhat para dili ni mahagbong, but kana sad lang kaayo. Unya ang giungon didto ang lakip kuno sa mga labing kabus nga lalawigan sa nasod maoy highest functional illiteracy rate sama sa Tawi-Tawi ug Davao Occidental. Sige, atoan ng tan-awon kung asa na kay wa masad giingon pila ang functionally literate. Ang numbers naman sa illiterate ang gibutang. So, 79% lagi. 79 ang of the graduates ang functionally literate. Okay. 79. Alaha, maapil na ka sa kuan. Can read and can write but can Dili, I didn't hear. That's why I did not comprehend. But 79. Okay na kay sa una, may ting ang literacy rate in the Philippines katong wala pay comprehensive. 79% only of those who graduated senior high. Okay, 79 of those ang functional literate. So naay mga 21% nga kuan. Kay kana accumulation man sa 5 years. Pero kanilang before ta mo end partner kay karon ang launching sa 20 pesos Sa per ito ba si Rodel? 20 pesos per kilo nga bugas dito sa Kapitolyo. Pero unsaon man nga ang COMELEC, si COMELEC Chairman George Garcia maingon man nga idilatar na lang na ninyo ang pang-apod-apod sa 20 pesos per kilo. Ikahuman na lang na sa eleksyon para to avoid kuno the perception nga murag gamit sa pamulitika. Mao nay pamahayag ni COMELEC Chair George Garcia to avoid being accused of politicizing the rice rollout. Ayaw na, but ang kining mga ganina do na mo say report nga nag-iyahay na kuno hinakutay ang mga LGU kay of course kinsa man say di nga para guna sa imuhang mga constituente. So nag-iyahay sila hakot kadto sa gikan sa warehouse or kung asa ng warehouse sa Capitol, but karon kinahanglan man sila mo individually seek og exemption gikan sa COMELEC. According to COMELEC Chair Garcia, only Cebu
the province of Cebu so far ang ngayo exemption wa niya sultihi kung i-grant ba nila ang exemption or di. Ang iyang giingon kay ang kini kuno kay bugas man ni covered kuno siya sa 10-day ban on ayuda. Inomdom ta partner. Di man siya panghatag, palit man. Yeah, well, that's the statement. Palit siya pero ingon siya social welfare assistance agapon kay considering that it's cheaper. I mean, wa siya ni sulti ana pero maoy ako ang pagtan-aw nga that's why he considers it ayuda because you are selling it at a reasonably lower price. So social assistance and welfare kuno gihapon na. So covered siya sa 10-day ban May 2 to May 12. Libog sa taning gobyerno eh. Malagi burial ug medical assistance lagi kuno ang pwede ang dili covered sa 10-day ban. So kinahanglan sa ta mamatay sa kagutom para maka-avail ta sa exemption. Libog ko, ha? Reading comprehension. Passport kag reading comprehension, partner. Na-appeal ka sa 79%. Of course, thank you so much. I'd like to thank my parents for your genes? No, for that one. For the effort, charis. Yeah. Tay oras attorney. Oras sige. Tay padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani pulong ug kinapuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Sa Mateo 25:40 nag-ingon, sultihan ko kamo, nga sa matag higayon nga maghimo kamo nini alang so sa kalabing ubos nining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako. Ang atong paghimo og mayong butang ngadto sa uban, samara nga si Jesus ang atong gihimuan nini. Gani sa Mateo 25:35 nga nag-ingon man, gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Tumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduwa. Kini mga pasumbingay lamang ni Jesus aron ipakita kanato nga ang bisan unsa nga atong gibuhat sa atong isikaynon samara nga kini atong gibuhat kadto kaniya. Busa dili mayong mudaw-daw kita sa uban. Hinuon gugma mo'y atong ipatigbabaw sa tanang higayon sa atong pakiglang bigit sa uban. Doon ay mga tao nga ganahan kayo mutabang o muhatag og serbisyo labi na kung ang ilang ngalan ipahibaw. Kining bahina mo'y angay natong bantayan. Dili ang imong gihimong aksyon ang minungdanon alang sa Ginoo. Hinuon ang iyang gitanaw mo ang disposisyon sa imong kasing-kasing sa dihang mitabang ka. May suon, mao kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nagitong amahan, ang imong gihimo nga paghatag sa imong gugma nga way sukod alang kanamong tanan mo'y angay namong sundon. Himuang malumo ang among kasing-kasing sama sa imong kasing-kasing aron kini mapuno sa gugma o mapaambit namo kini dito sa uwan. Amen. Sa samahan sa Anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Yeah, sa di pa ko magpasalamat sa for my partner, happy watching the idea sa akong nanay ug tatay diha sa Midillion kay nan-out sila. Uy. Ni chat sa ako karon. Good morning. Good morning. Ya dayon nila ni Xiao Xiao at ni Winwin og ni Zen Ashley nga nan-out karon diha sa happy viewing. Diha sa Midillion. Butay sa Diha sa lungsod sa Midillion. Midillion. Sa lungsod sa Midillion, may buntag sa tanan diha sa Midillion. Okay, dagang salamat Archbishop Jose Palma
Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Itong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Maybell ug si Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong papakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka